muntik na akong may makaaway. Eh, hindi po kami nagpapanggap. Never po kami nagpapanggap ni Habiray. Never kami nagpapanggap. So, eto na nga mga Habibis. Good morning! Good morning! Good morning, Ate Rose! Good morning po. Sarap naman ang breakfast natin. My favorite. Sarap! Malasado. So, eto na nga mga Habibis. After masarap na breakfast, anong next? Masarap na kape muna tayo. Tapos, syempre, kasabay ng kape, chikahan, kwentuhan. Si Habiray ay wala kasi nasa office. Kaya tayo muna mag-chikahan. Kwento ko lang yung nangyari recently kasi ang tagal ko actually makamove on sa nangyari. Actually ngayon medyo nakamove on na, pero nung time na yun talaga sobrang uminit ang ulo ko. Parang muntik na akong may makaaway. So last weekend kasi pumunta kami ni Habiray sa IKEA. I think napanood nyo yung vlog na yun. So, marami kaming binili ni Habiray nun sa IKEA. Tapos habang nag-iikot kami, namimili ng mga bibilhin. Meron akong napansin na dalawang Becky na matanda na. Yung mga nakikita nating mga Becky na mga baklang matanda na madam-madam na kahit gupit lalaki pero naka-blouse, naka-lipstick, naka-ahit ang kilay, ganong type. Napansin ko sila kasi tingin sila ng tingin. Hinahayaan lang namin ni Habiray kasi hindi naman namin alam ano yung intention, ano, kung kami ba talaga tinitingnan o baka assuming lang kami. So, hayaan lang. Iniisip mo, baka kilala kami nito or nakita kami sa vlogs, nakita kami sa social media. So, baka ganun. So, okay lang. Patuloy lang kami minding our own business. Tapos, napadaan kami sa kanila habang nag-iikot pa kami sa IKEA. Rinig ko talaga lakas ng boses kasi, ay magjowa, sabi nun, sabi ng isang bakla. O, ay magjowa, ganun sabi. Narinig din daw ni Habiray, pero sa amin, hindi namin pinapansin. Kasi nga, we were there for a very specific purpose and that is mamili ng gamit. So, we were minding our own business talaga. Tapos iniisip namin baka hindi kami tinutukoy. Assuming naman masyado kung assume mo talaga na ikaw ang tinutukoy, di ba? So, hayaan lang. Tapos, kakaikot, napadaan na naman sila ulit sa amin. Tapos, nagsalita ako kasi meron akong tinuturo kay Habiray na parang furniture. Sabi ko, ito, mas mura, ganun ako. Tapos, sabi nung isang matandang Becky, diba, bayot? Sabi niya. So, kung kayo hindi familiar, yung word na bayot is bakla. Tapos, wala nang ibang tao ng area na yon. Actually, nagtuturo din siya ng mga furniture nun. Sabi niya, diba bayot? Diba bayot? Ganun siya. By that time, I was sure already na that person was not referring to the furniture. Kunwari lang siya because nag-a-assume siguro siya na hindi siya maiintindihan kasi bayot is Bisaya. So, napalingon ako. Narinig din ni Habiray. So, sabi ko kay Habiray, nilakasan ko na boses ko. Sabi ko, uy, makasabot ba akong Bisaya? Sabi ko, ibig sabihin, uy, nakakaintindi po ako ng Bisaya. Ganon. So, siguro, yung mga Bex, parang nagulantang sila kasi, or napahiya sila kasi, nanchichismis sila, hindi nila in-expect na iintindihan pala sila. Biglang galit si bakla. Sabi niya, diba? Sabi ko sa'yo, bayot, diba? Kasama pa yung jowang paminta naman pala. Ganon. Parang, I cannot say it verbatim, pero basta the point of what he was saying was parang, kunwari pang lalaki, paminta naman pala. Ganon. Bakla naman pala. Ganon. I'm trying to understand. Nun, talaga nanggigil ako. Nanggigil ako kasi the fact na sinabi niya, diba, bayot? Parang basically sinasabi niya, diba, sabi ko sa'yo, bakla, kunwari pang lalaki, paminta naman yan. I'm trying to understand saan nanggagaling yung galit niya. Hindi naman namin siya pinapakialaman. We were minding our own business. Tapos yung gigil ko kasi is, nanggigigil akong magsalita, lapitan siya, saying, excuse me, do you have a problem with us? Gusto ko sana siyang i-explain na, hindi po kami nagpapanggap. Never po kami nagpapanggap ni Habiray. Never kami nagpapanggap. Gusto ko siyang lapitan, ganun, pero si Habiray sabi niya, hayaan mo na. Huminga na lang ako malalim. Sabi ko, hayaan mo na. These people, they're not happy with their lives. Maybe they're just bitter seeing two happy gays.
Kaya ganyan sila magsalita. Pero doon ako naiirita sa pag-a-assume niya na nagpapanggap kaming lalaki. Kasi kami ni Abiray, hindi naman kami the type na nagme-makeup, hindi kami type na nagli-lipstick, hindi kami nagbablouse, ganun. So, bihis lalaki kami. There's nothing wrong with people who wanna wear female clothes, or for those who want to identify as the other gender. That's their life. That's their business. We live and we let live. Hayaan natin sila. Pero sana ganun din tayo sa ibang tao na hindi katulad natin. Nakakaloka because minsan, yung hatred sa LGBT community is not just from outside the community, but within the community. Sa isip ko kasi, since they were older gays, it's very common for gays of that generation to have hatred and to frown upon gays na pumapatol sa kapwa gay. Because sa Pilipinas kasi, lalo na nung una, pag bakla ka, dapat ang jowa mo lalaki. Kami ni Habiray, hindi kami naniniwala sa ganun eh. Hindi din namin yun, it's not our cup of tea. Kasi para sa amin, ang lalaki kasi maghahanap talaga yan ng babae. Kasi syempre babae yung preference niya. So maghahanap siya ng woman. So generally in those kinds of relationships, sa mga kwentong narinig ko at sa mga friends namin, laging nagkakahiwalay in the long run because the guy will end up trying to look for a girl or will marry a girl, tapos si bakla naiiwang mag-isa at tumatandang mag-isa. Ganun. So, kaya maraming, actually that's like 100, 1,000 cases na ganyan, thousands of cases like that. That's very common, especially in the Philippines. Kami, hindi kami ganun mag-isip. Kami ni Habiray is bakla ka, so maghanap ka din ng kapwa bakla para pareho kayo ng puso, pareho ka ng gusto, pwede kayong magmahalan. Diba? So, magmahalan na walang ulterior motives, 'di ba? Hindi pera ang habol, hindi other possible motives other than love. So ganoon kami ni Habiray. Tapos para kasi sa mga lumang bakla, parang nandidiri sila pag nakakita sila ng dalawang baklang magkasama. Nakaka-trigger lang sa akin because kami ni Habiray, we have always made it a point. Actually, even before we became vloggers, before we became social media content creators, we've made it a point not to hide who we are. We've always believed na authenticity is power, because hindi ka magiging successful in life, hindi mo ma-achieve ang full potential mo kung lagi kang nagpapakapeke o lagi kang nagtatago sa likod ng maskara. You have to be true to who you are. So ganun kami. We've always been real, we've always been true, we've always been authentic. Naka-move on na ako actually, because last weekend pa yun, iniisip ko na lang na siguro mga bitters, mga bakla. Tapos ito nakakaloka. Nung malapit na kami sa counter, nakasalubong nila kami ulit. Nakita ko sila, parang nandun kami sa isang corner, tapos pumasok sila, ganon. Nung nakita nila kami, tumalikod sila agad, bumalik ng daan. Feeling ko natakot. And I'm trying to understand, maybe, siguro natakot sila because nagulat sila nung sinagot ko sila. Malumanay nga yung pagkasabi ko na nakakaintindi po ako ng Bisaya, gano'n. Sabi ko, makasabot ka akong Bisaya, sabi ko. Feeling ko, naging defensive lang sila, kaya sila sumagot, oh, diba, babakla din mo, parang gano'n, parang nagtatapang-tapangan lang sila, pero deep inside natakot sila because nahuli sila on the act ng chichismis at ng backstab. A lot of times, the LGBT community demands for respect and acceptance from those who are not LGBT. But I found it so many times na those who are inside the LGBT community also hate and discriminate members of the same community. So it's a tough world. If we want respect and love and acceptance, we start small. We start within our community muna. We start with our own family. We start with our own friends. And we start with people na hindi masyado natin naiintindihan, pero kung walang ginagawang masama sa'yo, live and let live. Mabuhay ka ng mapayapa, hayaan mo silang mabuhay ng mapayapa. Mind your own business. So anyway, yun muna chika, mga Habibis.